Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Ang paliwanag sa talatang James 1:2 ay, ang isa konteksto ng talata, ang aklat ni Santiago ay isinulat para sa mga Kristiyano na nakakaranas ng iba't ibang pagsubok. Ang talata ay nagsisimula sa utos na magkaroon ng kagalakan kahit sa gitna ng pagsubok. Sa unang tingin, tila contra-intuitive ito. Sino ba naman ang natuwa kapag nahihirapan? Pero mahalaga ang konteksto. Ang Santiago ay nagtuturo na ang pagsubok ay may layunin sa buhay ng mananampalataya. Pangalawa, ang kahulugan ng consider it pure joy. Ang salitang consider sa Greek ay logizomai, na ibig sabihin ay isipin, timbangin o kilalanin. Hindi basta-basta emosyonal na kasiyahan. Ang tinutukoy, ito ay isang pagpili ng pananaw. Hindi natin kailangan tuwang-tuwa sa sakit, pagkabigo o problema. Kailangan natin kilalanin ang halaga ng pagsubok sa ating espiritual na pag-unlad. Pangatlo, bakit dapat tayong magalak sa pagsubok? Santiago ay nagdadagdag sa mga sumunod na talata na ang pagsubok ay nagdudulot ng patunay ng pananampalataya at ang pananampalataya na nasubok ay nagbubunga ng katatagan o perseverance, James 1:3-4. Mga dahilan, paglilinang ng karakter. Ang hirap ay nagtuturo ng pasensya, pagkakumbaba at pagtitiwala sa Diyos. Pagpapalalim ng pananampalataya. Kapag natutunan nating humingi ng tulong sa Diyos sa gitna ng pagsubok, lalong lumalalim ang ating relasyon sa Kanya. Paghahanda para sa mas malalaking tagumpay. Ang mga hamon ngayon ay nagiging pundasyon para sa mga biyayang darating. Pang-apat, trials of many kinds. Hindi lang isang uri ng pagsubok ang tinutukoy. Personal na problema, sakit, stress, emotional na pakikibaka, pananampalatayang pagsubok, tukso, pang-aalipusta, pagtitiwala sa Diyos sa panahon ng krisis, relasyonal at pinansyal na hamon. Ang punto ay, kahit ano pa man ang uri, lahat ng pagsubok ay may layunin sa paghubog ng ating karakter at pananampalataya. Panglima, paano mag-apply sa ating buhay? Baguhin ang pananaw. Sa halip na malungkot o magreklamo, isipin ang pagsubok bilang opportunity para lumago sa Diyos. Manalangin para sa karunungan at lakas, James 1:5, ay nagsasabi na humingi tayo sa Diyos para sa karunungan sa oras ng pagsubok. Tumulong sa kapwa. Minsan ang mga pagsubok natin ay nagiging paraan para matulungan natin ang iba na dumadaan sa kaparehong sitwasyon. Magtiyaga. Huwag sumuko sa unang hirap. Ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng espiritual na hinog. Pang-anim, bod at hamon, 0.5 minuto. Sa madaling sabi, si Santiago 1:2 ay nagtuturo sa atin na tingnan ang pagsubok bilang biyaya. Magalak sa hamon dahil ito ay humuhubog sa ating pananampalataya. Lumapit sa Diyos sa bawat hamon at hayaang gamitin niya ang pagsubok para sa ating ikabubuti. Hamunin ang sarili. Sa susunod na pagsubok, subukan mong isipin, ano ang itinuturo sa akin ng Diyos sa sitwasyong ito? Paano ito makapagpapalakas sa aking pananampalataya? Please support the Bible Verse of God by subscribe, follow, like, and share. May God bless us all.